Ito ay screenshot from the Wala na yung video. video eh. Para lang maliwanagan ito. Parang nilamukos ng mga bubuyog ang buwaka ng inang pera. Video eh. Wow! Pambira. Lakas man trip nitong si... Kapangit ng buwaka. Well, Tayo talaga, oo, okay lang yan ate. Ito, ulitin natin ha. Salbahe. Salbahe itong sila ate. Alyansa Duterte daw. Alyansa Duterte. Alam niyo mga kababayan, yung black eye na yan, itong si Lisa Araneta Marcos, isa ho yan sa mga misteryo na matatapos ang linggo na to na hindi ho natin malulutas. Mapahanggang sa ngayon, napakalaki hong palaisipan. Nahulog ka ba sa hagdan? Siniko ka ba ni Bangag? O nag-agawan kayo ng pulburon? Di ho natin alam ang tunay na kadahilanan kung bakit merong black eye itong si Kokak. Pero bago ho lahat ng yan mga kababayan, isang like at subscribe. Ako, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Pahingi ho ako ng ingay. Dito sa video na to pag-usapan ho natin itong tagapag-ingay noong 2022 presidential election. At walang iba kung hindi itong si Andrew E. Eto ho mga kababayan. Alam nyo, masisira ang karera nitong mama na to. Maniwala ho kayo sa akin. Sira na ho ang karera nito. Kumbaga okay lang kahit pagtawanan ka, kahit paulanan ka ng lap react, haha react, okay lang. Basta may pera. Yan ho si Andrew E. Yan ho si Andrew E. Ay, ang laki ho ng bayad ni Lisa, ni Tamba, ng Alyansa, dyan kay Andrew E. Kasi nakita ho nila, napaka-effective ng mama na yan. Eto, totoo lang ha. Magaling ho talagang magpa-hype yang si Andrew E. Magaling ho siyang magbigay ng buhay sa crowd. Given na ho yun. Andrew E ba naman yan eh. Magaling ho talaga. Pero dito sa isa na to, sa kampanya pa lang ho mga kababayan, makikita na ho natin na marami na ho talagang hindi natutuwa dito sa mga ginagawa ng mga konektado. Dito kay, may check ho yan kay Marcos Jr. Halimbawa na lang ho, ang katunayan ho talaga niyan, yung Andrew E na yan, kumbaga si Tony Gonzaga ang itinataas niya na kamay, itong si Bangag. Di ba ganun yung setup nila? Tapos itong si VP Sara, itong si Andrew E. Ito ho mga kababayan, yaan ho ang mga natatanggap na reacts ngayon nitong si Andrew E. sa mga post niya, sa kanyang mga gig dito sa Alyansa. Tingnan nyo naman ho yun mga kababayan. Wala kaming pakialam kung gaano karami. 9,500, gaano ba karami ang tumawa sa'yo? Tingnan ho natin 6,000. Ito mga kababayan, maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Ito, lagay ho natin dito. Ito tingnan nyo ho ito mga kababayan. Sa 9,000 na nag-react dito sa post na to ni Andrew E., ito si Banyo Queen, 6,000 ho yung haha reacts yan sa post niya na yan. Ibig sabihin ho mga kababayan, maging sa post nitong mga iniimbitahan para mag-perform dito sa rally na to ng mga alyansa. Naku, dami o paldo na naman tong si Andrew E. Dami na naman pera. Pero ikakasira mo yan brother Hindi yan. Kumbaga, hindi porket ngayon tinatamasa mo yan okay lang yan, palalampasin yan ng ating mga kababayan. No? Alam mo nila na yung mga nakikinabang dito sa administrasyon na to, markado na kayo sa sambayan ng Pilipino. Sa 8,000 ho na nag-react dito sa post na to ni Andrew E., 5,400 haha reacts. Ano ibig sabihin ng haha reacts? Natatawa, natutuwa ho sila sa nakikita nila. Hindi, pagka kasi natutuwa kayo, kung hindi like yan, heart yan. Heart or like react. Smile emoji. Yun lang ho yun mga kababayan. Pero pagka ikaw naghaha-react ka na, dalawa lang ho ibig sabihin na yan. Banas na banas ka na o galit na galit ka na, pinagtatawanan mo na lang yung mga ginagawa ng mga rinireactan mo na yan sa social media. Kitang-kita ho mga kababayan na talagang maging sa mga nagpe-perform dyan sa mga alyansa rally na yan, marami ho talagang hindi natutuwa sa ating mga kababayan. Ito, madami-dami ho ito. 15,000 15,000 sa 15,000 like reacts dito sa post na to, nakahaakot ho siya ng 9,700 haha reacts. Ganun ho kadami mga kababayan. Kaya yung pahingi ng ingay, hindi na ho talaga gagana yan. Akala siguro nitong si Bangag, porket kinuha niya itong si Andrew E., makakarga niya yung crowd. Siguro yung crowd, makakarga mo.
Pero yung magiging pagtanggap ng social media sa mga pinagagawa mo, Andrew, hindi na ho katanggap-tanggap. Hindi ho natutuwa ang ating mga kababayan. Hindi ibig sabihin, nakahaha emoji yan. Ibig sabihin, natutuwa sila sa mga pinagagawa mo. Nakita nila, ano ho yan kumbaga, yung mga reacts na yan, paglalarawan yan, na talagang itong si Andrew, pinagtatawan na lang ho ng ating mga kababayan. Simple lang yan, Andrew. Ito ka, ito ka. Mukha kang ganito. Sa totoo lang, wala kang prinsipyo. Alam mo naman na, anyway, yung trabaho mo yan, entertainer ka, mag-entertain ka. Nasa sa iyo naman yan. Pero, nasa nasa uniteam ka Ikaw ang nagpapakilala kay VP Di ba? Ikaw kay VP Sara, si Tony kay Marcos Jr. Alam mo natin yan kasi yun talaga yung setup nila Basta ikaw, Andrew, kay VP ka. Ngayon, pinirata ka ng maraming pera. Ayun! Nakalimutan niya na si VP. Okay lang yun, walang problema. Ito nga ho mga kababayan, yung mga kaganapang kagaya nito, nasala ho natin yung mga tunay at mga Talyano Gold. Ibig sabihin itong si Andrew, isa ho siya doon sa mga entertainer na noong mga panahon na yun, nakala natin talagang mahal na mahal niya itong si VP, di ba? Kala natin talagang isa siya sa mga Duterte supporter talaga, yung mga solidong Duterte supporter. Hindi ho pala. Ano ho pala siya, taga-suporta ho siya ng pera. Kung saan kung sino yung highest bidder, kung sino may hawak sa kaban, yun ang didikitan itong si Andrew. Ganun lang naman ho kasimple yan. May bayad ka naman talaga dyan, di ba? Huwag mo sabihin sa amin kawang gawa yan. Ibig sabihin, yung ginagawa mo na yan, nababayaran ka, entertainer ka, pero yung prinsipyo mo, yung ipinapakita mo noong 2022 na tipong, talagang, ako, taga-suporta ako ni Vice President Sara Duterte. Pero, trabaho mo nga naman yan, kaya kahit nagawin mo yung pagpapakaasyo mo kay Marcos Jr., okay lang. Pero ang kabayaran nun, nawalan ho ng amor ang mga sumusunod sa inyo sa social media, sa mga pinagagawa nyo. Pahingin ng ingay. Bagong Pilipinas, bagong muka. Nasaan yung bagong muka? Saan yung unity? Anak ng topa. Wag kong ganun. Eto mga kababayan, rekta ho tayo dito sa mamang mahilig manghingi ng ingay. Ito mga kababayan, pakinggan nyo mga kababayan. Kasi sinasabi nila, napakaraming tao. Napakaraming tao. Kung di ko tayo nagkakamali, Bulacan to. Kasi ngayong araw na to, Bulacan ho sila. Pinaka-latest ho ito Post ho ito ni Ma'am Joey. Ma'am Joey, kumusta na ho kayo? Kumusta na to si Ma'am Joey? Mega love shout out, Ma'am Joey. Nakita natin sa kanya, pakinggan nyo ho kung sino ang sinisigaw na apelido ng mga dumadalo dyan sa rally na yan, ng mga alyansa ng mga mambubudol. Ito, pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Wala, lagot kayo ate kayo Lagot kayo, nabidyoan kayo, Alyansa, Duterte. Kayo talaga, huwag kayong ganyan. Kayo talaga, okay lang yan ate. Ito, ulitin natin Salbahe itong sila ate, Alyansa Duterte daw. Alyansa Duterte. Pumira, hindi ho talaga. Mababayaran nyo sila para dumalo dyan. Pero yung kanilang prinsipyo at paninindigan, tayo sa politika, mahirap hong baluktutin yan. Wala ho kayo sa akin. Ano sabi ni Tatay Digong? Mananalo tayo. Pagka sinabi ni Tatay Digong mananalo tayo, mananalo tayo. Maniwala ho kayo dito kay Tatay Diggs. Ito, isang beses pa panoorin nyo ho itong mga salarin. Mga salarin. Ayan o, Hindi ako kay ate. Saludo kami dito sa inyo sa PH Update Saludo ako dito kay na ate. Kaya ako pinapakita kasi nabilib po tayo sa tapang nila. Pumasok po sila sa sa teritoryo ng mga bupe. Sa teritoryo ng mga walang hiya, di ba? Kaya kudos talagang saludo kami sa inyo, madam Palakpakan natin itong dalawang atin na to na sinugod yung alyansa rally na yan para isigaw ang apelidong Duterte. Eto na ho mga kababayan. Eto po, marami ho kasi yan Ito. Matindi to. Kay pambansang loyal to Panoorin nyo ito mga kababayan. Matindi rin ho ito. Pambansang loyal. Matindi ho ito. Game. Duterte. Ayan yan ho yung mga nagpupunta sa rally doon sa Davao del Norte. Nung nagrally yung alyansa doon. Ito ho. Duterte! Duterte pa rin. Duterte. Mga taga Davao del Norte ho yung mga yan.
Kaya mo, sa si ate katawa. Ikaw na, ikaw. Anak ng toko, yari tayo dyan. Nagpunta kayo sa alyansa dahil siguro kasama sa requirements sa payout ng tupad at akap, sige punta kayo dyan pero alam nyo na ho kung sino susuportahan. Saka yung mga barangay, yung mga matitinong mga barangay captain na alam nila na dumami na naman yung illegal na droga sa kanila, marami na naman mga loko-loko. Yung mga barangay captain ho na yun, silent Duterte supporter yung mga yan. Yung mga mayor na hardliner sa pagdating sa illegal na droga, ano ho yan? Mga tahimik na Duterte supporter. Yan ho sigurado natin. Pagka umabot na ho tayo dun sa last 2 minutes, magkakagulatan na lang. Mabibigla na lang ho itong mga bangag na to. Bakit biglang lumalakas ang mga tauhan, yung mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ito, hindi na ho natatapusin itong si Pambasan Loyal, itong si KPL, no? Hindi na ho natatapusin ang kanyang video. Na ho tayo, arangkada na ho tayo dito sa matagal na matitenga. Naku, ano na naman ho kaya itong matitingga na to? Ito si Ma'am Sherry, ganda niya. Oh. Ano ho yan? Mahusay. Noong in-interview ho niya, itong si Atty. Vic, bumilib ho tayo dyan sa news anchor na yan dito kay Ma'am Cheryl. No? Ito, pakinggan ho natin. Game. Nangangamba ang ilang mambabatas na baka makompromiso ang mga ebidensya at testigo kompromiso. kung Hulyo pa gugulong ang impeachment tayo trial ni Vice President Sara Duterte. Pero banat ng Senado, wala sa posisyon ng Kamara na madaliin sila. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kasalukuyang miyembro ng House sa 19 Sa gitna ng nakabinbing impeachment trial sa Senado ni Vice President Sara Duterte, naglabas naman ng video ang Kamara para ipaliwanag sa publiko ang patong-patong umanong paglabag ng bise kaya siya inimpeach ng mahigit 200 mambabatas. Idinetalye sa halos 9 na minutong video ang mga articles of impeachment, gaya ng pagbabantaraw ni VP Sara kina Pangulong Bongbong Marcos at ang questionableng paglustay niya sa confidential funds. Kapag gumulong na ang impeachment trial ni VP Sara, hati ang magiging trabaho ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ang Senado ang tatayong impeachment court, habang ang mga mambabatas sa Kamara ang tatayong prosecution. Kaya kahit hindi pa pinal ang target na sa July 30 uumpisahan ng paglilitis, bumuo na ng impeachment secretariat ang Kamara para tumulong sa mga prosecutor para mas mapabilis ang kanilang trabaho. Kay pagpapatunay na Kaya gusto ho nilang mahihabol dito sa 19th Congress. Ang problema ko kasi sa mga congressman na kagaya nitong si Joel Chua, gusto ho nilang sayang nga naman kasi kita pa yan di ba? Ini-squeeze ho nila, kumbaga, linilinis ho nila yung bariles, kumbaga lahat ng pwedeng makuha dito sa 19th Congress, kinukuha ho nila. Bawat appearance ho nila dyan sa impeachment trial na yan, yung mga congressman na yan, laki ho ng bayad ng mga yan. Laki ho ng bayad ng mga yan. Pag pirma pa nga, pirma ka pa lang, 150 million na. Paano pa kung ikaw ang magiging prosecutor dyan sa impeachment trial na yan? Kung 150 yon, tingin ko ho, kada magsalita yang si Joel Chua dyan sa trial na yan, sa tingin natin hindi tayo nami-make news. Ito, kumbaga, lang natin ito, opinion lang natin ito, base sa mga naglabasang iskandalo sa social media. Di umano, 150,000, mabilis na mathematics yan. Siguro, kada salitang bibitawan itong si Joel Chua, hindi bababa ng mga... Sa tingin natin, hindi ito yung mga figure na mangyayari dyan. Kasi nung kay Corona, taga 20 milyon kada senador, nung natapos yung kanilang conviction na guilty dito sa pagsasalita ng prosecution panel, siguro kada appearance dyan mababa yung sa tingin natin mababa yung 10 million kada appearance. Tingin natin 10 million mababa. Yung mga di-defense ay magiging prosecution panel, mababa yung 10 million kada appearance yan. Tingin natin kasi yung pribadong abogado nga mahal maningil dito, hindi biro ho yung pinapabagsak nila dito. Vice President, binoto ng 32 million at tapos ang lagay, ganun-ganun na lang. Libre nyong makukuha ang serbisyo nitong tao na to. Diba? Ganun ho katindi yan. Negosyo ho yung na yan, yung impeachment na yan. Sinabi na nitong si senatorial candidate Norberto Gonzales na talagang malaking pera ang pinapakawalan.
kada nagkakaroon ng impeachment trial. Kaya itong si Joel Chua, okay lang, matalo na ako sa pagka-representative. Pagka na-plancha namin tong ano na to, impeachment na to, paldo pa rin kami, di ba? Kahit natalo ako, marami pa rin akong maiuwi. Parang ganun yung ano nila, mindset nila. Kaya, paspasan na natin. Nakaranda ko. Kaso itong si Chis, alam niya yung strategy. Alam ko naman nasa utak niya eh. Gusto niya lang kumita eh. Kaya minamadali nyo kasi hindi para para yung tipong magkaroon ng accountability kay BP. Hindi ho. Iniisip po ng mga yan, yung pag-appear nila, yung pagpresenta nila ng mga ebidensya, tsaching ho yun sigurado. ang House ay handa na. Ito po ay magsisilbing mga kasama namin dito, lalong-lalo na sa mga research, sa mga legal research. Nangangamba na Sa mga research, sa mga legal research, naku, pati ho yun, paldo na. Sayang ang pera ng sambayan ng Pilipino. Talagang sayang na sayang. Parang mga holdapper tong mga to eh. Pirma, 150 million. Ngayon, yung pag-presenta nila ng mga ebidensya labang kay BP Sara, naku, magkano ho kaya? Di ba? Wala akong sinasabi ibabayad nila. Ang tinatanong natin, magkano ho kaya ang professional fee? Nitong mga ano na to, ng mga congressman. naman si Chua kung aabutin pa ng 5 buwan bago gumulong ang impeachment sa Hulyo, posible Sa bagay, ang sasagot nila, mandato nila yan o obligasyon nila yan. Kaya yung bayad nila sa pagiging congressman nila, yun lang yun. Pero yung ang pagpirma, 150 million, di umano, ito pa ho kayang pagtayo bilang mga umuusig dito kay BP Sara, di ba? Malaki ho talaga yan. Kaya, sorry na lang, Joel Chua. Next 20th Congress, di ka nakasali sa eksena. Kaya, kung sino man mapagbibigyan yan, naku, mahihinang klase. Kumbaga yung gigil ng 19th Congress na, prosecution panel, iba yung gigil nila eh. Yung tipong, naku, malaki na nagagastos nila sa amin, dapat galingan namin. Yung parating na 28th Congress, wala pang nagagastos si Tamba. Siyempre, medyo tameme yan. Mahina yung tipong, ano ba naman yung impeachment na yan? Yung 19th Congress lang kumita dyan eh. Gusto nyo, galingan namin yung pag-uusig dito kay BP. Hindi naman kami kumita dyan. Yung 150 million, di naman kami nabigyan dyan. Ganun nung kaya mangyayari dyan eh. Kaya minamadali nila kasi yung mga susunod na magiging prosecution panel, baka upuan nila yan. Baka pagtawanan nila yan. Anong gusto mong gawin namin, Tamba? Ha? And ang lagay, ganun-ganun na lang ba? Siyempre, wala nang kasalanan nitong si Joel Chua noon. Pahinga na siya, talo na nga siya eh. Kumbaga, yung bola, mapupunta doon sa mga bagong congressman na magiging prosecution na hindi pa naman, kumbaga, nadiligan ng mga pampakalma nitong si Tamba. Wala pa silang natanggap na pampaluwag, di ba? Yung pakimkim. Wala pa silang natanggap na gano'n. Kaya hindi ho sila gano'n ka-eager na baklasin itong si BP Sara. Yun ho ang mga dilemang nangyayari ho ngayon dito sa issue na to. Yun yung mga problema na kailangan isolve ng mga congressman dyan sa House of Representatives. raw kasing malagay sa alanganin ang mga ebidensya at manganib ang seguridad ng mga testigo. Yung tampering Seguridad of ng evidence, testigo. isa po yan. Pangalawa po, yung mga testigo po natin, syempre yung anxiety ng mga testigo natin mas lalong tumitindi. Kumusta naman yung anxiety nitong si Colonel Grijaldo? Wala ho siyang kasalanan, ngayon nakakulong ho siya. Kumusta naman yung anxiety niya? Yung anxiety lang ba ng mga ng mga nasa testigo ng prosecution panel ang concern kayo? Walang nga talaga itong mga to, sarap pagpapatukan eh, no? Sa kabila Baka magalit sila, ba't batukan? Harap na dito, PH! Sabihin mo yan sa harapan ko! Ganyan sila dyan, di ba? Ganyan ho sila, yan si Barber siya. Sabihin mo yan sa harap ko kung talaga matapang ka. nito, nanindigan si Escudero na hindi dapat madaliin ang impeachment trial. Mga Kung supot. naiinip na raw ang mga taga-kamara, dapat Disyembre pa lang, inaksyonan na sana nila ang impeachment para maagang naiakyat sa Senado. Ulitin ko. Kung sila hindi nagmadali noon, wala sila sa lugar. Wala silang Naku. legal at moral basis na madaliin kami ngayon. Ulitin ko rin. Hindi namin to dinadelay, Congressman Chua. Hindi lang namin minamadali. sagutan na to.
Nauna nang Sagutan sinabi na ni to. Congressman Nako, yan na, Chua. Tinaasan ka na ng kilay, ha? Tinaasan ka na ng kilay nitong si Boy Kilay. Inupuan-upuan nyo, tapos kami, bibilisan nyo kami. Ano kayo, mga gago? Mga walang ya kayo, ha? Hindi pwede sa amin yan. Diba? Hindi pwede kay ano yan, kay Boy Kilay. Hindi pwede yung mga ganyang klaseng galawang kay Boy Kilay. Hindi uubra yan kay Cheese Escudero. Hindi pwede yun. Tama nga naman, no? Pinatagal nyo ng pinatulong nyo dyan mga articles of impeachment. At tagal ng gawa niya. Sabi nga nitong si Reginald Velasco, hinihintay na namin. Hinihintay lang namin. Di ba? Yung mga makabayan black, sinasabi pa nga nila nun, nawawalan na kami ng pag-asa, baka di na dumating. In-archive pala yung sa kanila. Chua na natagalan sa Kamara ang mga reklamo kay VP Sara dahil hinimay pa nila ito at nangalap pa sila ng suporta sa mahigit 300 kongresista. Nagbabalita mula sa Frontline. Ayun na nga mga kababayan, ha, nagkakaroon na ho ng ika nga sagutan dito sa pagitan ng mga congressman at senador. Prosecution panel at itong si ano pangalan to? Netong si Senate President, hindi naman ho mag-aangas ng mga ganyan yung mga attack dog ni Tambaluslos kung walang direct instruction sa kanila na apurahin nyo yan, ha, mga walang yang senador yan. Sabihin nyo sa kanila, inuupuan nila. Yung kanilang mandato dapat gawin nila. Yung kanilang obligasyon dapat, di ba? Ganun yung nila, yung mga litanya nila dyan. Naku, sinong nagulat kay Palangga? Palakpakan ho muna natin. Matagal-tagal na natin hindi nakikita to si Binibining Maharlika. Ito na, pakinggan ho natin. Ito, naku, itong si ito, matindi ho ito, si Binibining Maharlika. Pakinggan ho natin to, gang. Pakinggan pa ba natin yung kanyang opening song na nabudol? Wag na, ito na, rekta na ho tayo dito, gang. Nabudol ang Pilipino. Ay, naku, madam, huwag mo lagay dyan yan. Mas Pilipino. Mayakin tayo dyan, madam. Ibuto ang Pilipino ng Alright. Yo. How are you, my darling Clementine? I miss you again. My darling. Every day I miss you. Ukiduk. Talaga tong si, Ay, nako, si Remy Gising, si Jacqueline Griffin, green na green ang kanyang alindog. Si Zian Lu, thank you. Congratulations for being here. EMJ from New York, USA. Alrighty. Si Yoli Reyes Gador. At of course, huwag niyong kakalimutan, number 56 sa balota, Attorney Vic Rodriguez. At syempre, straight nyo na ang ating lahat na Duterte senators. Yo, Ayan. Pag-usapan muna natin ang mga kadyutahan. Ano gusto nyong una natin pag-usapan? Damage control, backlash kidnapping, at formalin. Parang gusto nyo yata nga pag-usapan yung formalin ni yung sinaksak sa FESLAC ni Liza Tanas. Yan ang gusto namin. Nakita niyo ba? Madam, yan ang gusto Nag-viral namin. yung ating pinost. At okay, pakita natin ang FESLAC ni Liza Tanas. Nako, matindi yan, Ang ha? FESLAC niya, dahil kahapon, lumabas siya sa video na kung saan yung kanilang mga bridge over troubled water dyan sa Maynila, kung saan ay nagpapanggap na kunyari may ginagawa at syempre nasilayan ng mga mata ng mga manunuri like me, like you, ang magang-maga na pagmumukha ni Liza Tanas. Magbibigay tayo ng paliwanag. Binuntal ho ito siya. Teka lang ha, ilalagay ko sa Gedli para makita ng ating mga kababayan kung ano yung kinahantungan ng pagmumukha nitong si Kokak, ha. Ano ho ito puro Photoshop ho itong ali na to kaya ito siya. Ito ho ito si Lisa Araneta Marcos, itatabi ko dito kay Palangga para naman talagang mabisa tong video natin na to. Game, tuloy natin. Dyan, dahil may mga speculation, Raimi, yes, freshness like you, my darling. Okay? Ayan. So, ito po ang mukha ni Liza Tanas. Naku, So, kahapon, dun sa kanilang event, yung kanyang mukha ay mukhang sinapak ni Pacquiao. Alright?
sa inyong mga medical or yung mga suki ng cosmetic, siguro alam nyo to. Tingnan natin. So kasi dun sa ayan, parang binugbog ni who's that kalaban yan, parang binugbog ang Gaga, 'di ba? Alam nyo, okay, tingnan pa natin. Tingnan mo, ito ay screenshot from the video. Wala na yung video eh. Para lang maliwanagan ito, parang nilamukos ng mga bubuyog ang buwaka ng inang kidnapper. Wala na yung video eh. Wow! Pambira. Lakas man trip nitong si... Kapangit ng buwaka. Well, nget pa na talaga yun ng putang inang buwaka ng Jeremes. Hoy, Lisa Tanas, epektibo talaga ang bubuska namin sa'yo na ikaw ay butod, mudlo na very New York. From the Pusali sa New York. Okay. Bakit wala ako nababasang comment? Kailangan ko ng comment na bonggang-bongga. Sabi Pam Parvina, Naku, ay Pam Parvina, si Zorlan tingin dyan. ko may galit At eh. Ano, Kayo, ito ha. Mamaya, panoorin ho natin eh. Dito ho muna tayo siguro sa susunod na video na meron ng hugot eh. Meron ho tayong napansin kasi siyempre pagka mag-asawa kayo, di ba? Pagka alam na alam, pero halatang halata pagka medyo galit, di ba? Hindi mo may distansya ka na. Kayo, alam nyo yan. Yung mga meron ng asawa dyan, di ba? Yung tipong pagka meron kayong misunderstanding, di ba? Pagka nag-agawang kayo ng pulburon, yung tipong meron hong something dito sa dalawa na to. Ito ko talaga, ang ikababagsak ko talaga. Pambira, pagka nga naman tinamaan ka ng coca ka na ano daw ba? Hi, Mary Lou. Matindi Nagpa-imbalsamo? Definitely. Mukha nga nagpa-imbalsamo si Gaga. I-download Kasi ko na to, baka mawala ako. ikaw mahirap. Liza Tanas, di ba? Hindi mo matanggap na kahit anong pagnanakaw mo sa kaba ng bayan, Pangit ka sabi pa ni rin. Palangga, parang sinapak ni Mayweather. Yun ang iniisip ko kanyang boksidor eh. Si Gorgor TV nandyan, si Henry J. Excuse mo. Remy, that's for you. Okay, ganyan. So bakit ba siya ba ay sinapak ni Bangag? O siya ba ay pinutakti ng mga bubuyog? Pinutakti ng mga bubuyog ang Gaga. Tapos, naka-sunglass pa. Tapos, naka-cover up ang Gaga. Nakaganon. Ang pinakamalinaw na kung bakit namaga yung kanyang pagmumukha ni Lisa Tanas ay nagpasaksak siya ng formalin. Yun na yung word natin. Ay, ganon. Formalin, di ba? Kasi parang nakikita natin na nagbabarkada siya sa mga nagre-retoke dyan sa Pilipinas. Nako. Nabudol to si Nagpaano ho siya. Na-disgrasya ho siya ng peking plastic surgeon. Okay? Ako, wala akong, dyan sa mga nagre-retoke na mga palangga ko, that's not my business. Alright? Kung yan ay feeling ninyo, may pera kayo na baguhin ang inyong mga mukha, then go for it. Hindi ko naman pera yan. The problem with Liza Tanas, ang pinangre-retoke niya ay pera ninyo. Yo. Nakuha niyo yung punto? Sinalaksakan siya ng fillers, botox, or whatever. Okay? Ako at my golden age, I have to be proud that this is very organic look. This is very organic look. Walang tuslok, walang filler, walang anything. Diba? Ang sikreto lang natin para magmukha tayong bagets, you have to do good every day. You have to laugh, to talk to your friends every day, your family, at huwag ka magnakaw, huwag ka mangidnap, huwag ka magpulburon, huwag ka laklak ng formalin. Right? Sabi ni Vitor Sontoy, parang sinapak ni Pacquiao. Parang Wala binuntal ako, na eh. ulitin ko dahil sa mga palaga, huwag kayo masaktan, wala akong
problema kung gusto mo magpa-enhance ng beauty. But dito sa usapin natin, ang topic kasi natin, dapat gurgurin natin si Lisa Tanas kasi nanonood yung buwaka ng Genemis na yan. Kita mo yung Very New York, di ba? Yung mga lumabas na interview dati niya na siya daw ay cute daw sila ni yung isang bayaran na nag-interview sa kanya, di ba? Cute tayo, sabi niya. Tapos tayo daw na mga nagkikriticize ay hindi tayo cute. The reason why nag-post ako ng picture na itinapat ko yung mukha ni Inday Sara at ni Lisa Tanas kasi si Inday Sara daw hindi cute. Tayo mga kritiko ay hindi cute, sila ay cute. 'Di ba? So yung butod ngayon ni Lisa Tanas ay napunta na sa mukha niya. Ay, nako. So dalawang kamukha na daw ni Janisha, sabi ni Rome J. Grabe naman. Yun, no, yung mga yan, umuso madam. na baliktaran ngayon, na bumabaliktad yan. Kaya ikaw, ikaw wag ka magpapagawa, kasi kung gusto niyo magparetoke, siguraduhin niyo lang na tuloy-tuloy ang pagnanakaw niyo sa kaban ng bayan. Kasi pag this is my piece of advice. And this is my opinion in terms of cosmetics. Alright? Is cosmetic surgery or whatever. This is just me. Alright? May kanya-kanya naman tayo. Para sa akin, kung kailangan mo magpa-enhance ng a little bit, you just do it. Let's say medyo ng konti, dafalong ng konti, at if you want to look good, magpatukod ka ng konti. But mine is so natural. Diba? Very cute! Kamukha daw ni Mahal, sabi ni Rowena SJ. Yeah, ako lagi ako napagbibintangan na retokada yung ilong ko, 'di ba? Pero compliment 'yun para sa akin. Ever since nung ako ay high school, elementary, wala pa namang uso ngayon ng mga tuslo. Ngayon, putangin na, pupunta ka lang sa clinic, tangos na ilong mo, 'di ba? Pero choice niyo 'yan. Wala naman tayong problema diyan, mga dodong, mga inday. Pero si Lisa Tanas nagpatusok ng formalin kaya na magaang-gaga. Ang pinakamasakit sa atin, pera nyo. Pera ng bayan ang ginastos niya sa pagpatusok. Filler yan na sobrahan ang gaga. Na insecure ang tawag siyan. Because if you feel like you're beautiful inside and out, di ba? Correct. Or in and out. Like, parang gusto ko ng in and out ngayon At Parang masarap yun. sabi nga, like ko sinasabi, beauty is not physical. It's not only physical. But it comes from within. Totoo yan. Yung Hindi lahat tayo binibigyan ng parehong matangos ang ilong, pango, tagilid na ilong. Pero once you do good sa kapwa mo, kapag gumagawa ka ng kabutihan, hindi ka nangingidnap ng 2 bata mula sa Turkey. Hindi ka nang smuggle katulad ni Lisa Tanas. Hindi ka gumugurgur ng PSG. Hindi ka nag-a-appoint ng incheck. Galit ka kunwari sa incheck, pero nag-a-appoint ka ng incheck katulad ni Michael Ma. Papangit ka talaga. Diba? So kahit ikaw, ang mukha mo ay just an ordinary girl like me, kapag hindi ka nag-filled in the blanks sa national budget para nakawin mo ang pera ng Pilipino, maganda ka pa rin sa paningin ng kapitbahay mo, ng kaibigan mo. Because beauty is not only physical, it comes from here. Pero si Lisa Tanas, di ba, beyond kafangit-fangitan ang definisyon ng kanyang pagmumukha. Karma, sabi ni, ang gaba dili gyud magsaba. Sabi, Helen Federico, tama ka. Okay? Ngayon, hindi siya sinapak ni Bangag, definitely. Kasi ang tanong ko sa inyo, sinapak ba siya ni Bangag or what? Alam natin, nagsasapakan yung mga jutang Genemis na mga yan. Pero sa case ni Lisa Tanas, hopeless case. Kahit natuslukin yan ng karayom, dapat natuslukin every minute, beyond repair, sabi ni Coffee P. That's true. Hindi na yan marirepair. Okay, ang pinakamaganda niyan, palitan niya yung mukha niya. Tanggalin niya, bakbakin ng ganyan, nagpapalit ng 16 anyos na mukha. Alam nyo, kaya ituloy nyo yung pangbubuska sa gagang yan, sa kidnapper na yan,
Kasi effective. Ibig sabihin, nagririnig niya tayo, lalo na yung bunganga ko, butod-mudlo, kaya nga ipapagurgur ako, kaya ka nagar ng assassin sa mga yan eh. Parang nag-feeler, sabi ni Ben Wang. Excuse me. Yes, tama. Kayo nga, nasobrahan. Ako, you know, may mga nakikita kasi ako sa YouTube na mga na-over, kumbaga na dislodge. Diba? Yung pag-inject, nagkamali ng injection site or tawag dito, or nasobrahan o na-overdose, or baka naman nung siya ay tinuslok ng formalin, ay katutuslok lang like few hours ago. Kasi kailangan mo yan, ipahinga mo yung pagmumukha mo. Although, never ko na ranasan yung magpatuslok ng pampa-beauty. I mean, yung tawag dyan, yung mga injection site. Ang ginawa ko lang sa alindog ko na di ba, kinuwento ko sa inyo, Ayun na nga mga kababayan ha, para talagang manamnam nyo yung antipara na yan, binibigyan mo. Punta ko kayo sa kanyang YT channel. Maraming salamat sa pagsuporta, mag-ingat to kayo lahat. Sa susunod na video na ho natin pag-usapan yung something na napansin natin dito kay Bangag at dito kay Alicia Araneta Marcos. Maraming salamat to. Mag-ingat to kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas.